Pagtulagan ta, kagkanayin ta kong kumain. Diyos, Apo. So, ato doon pala amungin siya. Tinggi ka pero daya na doon ka. Ya, ato doon amungan siya. Ha? Wala yung isulat tinitiya, sinasahan. Sakbay ti sa amin nga kabsat, muna ngay nagpagdayawan. Iti mangitadaulo, iti ito'y apong programa. Awan sa bali ni Inay Conchita Santiago Ilagan. Yes po. Kastamit apo iti Ama Martiniano. Ama Martiliano, Damagan Alusik. Yes po. Siya ti kabsat yun ni Alex Ancheta. Ti asawa ni Ami Ancheta na taga San Guillermo, Isabela. Siya po taga Nagasikan, Santiago City. Yung iti original nga yan ko nga nakayanak at Jones, Isabela. Ti amak mat iso ni Simproso Ancheta. Ini Dominga Sugitan. Dinanang ko. Naimbag nga maayong udto sa tanan. Pagpalang oras po sa ating lahat, mga prinsipe at prinsesa, Maraming salamat po. sa araw na ito, na ito po yung ibinahagi o ibinigay ng Diyos sa atin, ang ating Diyos Ama, Ama Adan, na siyang araw ng ating pag-aaral sa mga salitang katotohanan na unti-unti po natin itong may palaganap sa buong daigdig, maging dito po sa ating bansang Pilipinas, sapagkat ang katotohanan minsan ay ito yung mahirap paniwalaan, sapagkat yan tayo minsan na nasusubo, naasa, na tulad ng isang itak, sapagkat ang bawat tao ay mayroon po may binigay ng Diyos na gampanan o gampanin Opo. ng bawat lahi, bawat tribo. Subalit, iisa ang ating pinagmulan. Kaya nga, na minsan dito sa ating bansang Pilipinas, dito lang natin talaga makikita yung salitang ubod ng pananampalataya. Kahit saang lupalop dito sa Pilipinas, mapaluzon man, mapabisaya o Mindanao. Si Prinsipe yata, Bisaya, no? Ha? Mindanao, Brad? Prinsipe? Asa ka sa Mindanao? Surigao del Norte. Sa Surigao. Dugay ka na dire. Dugay na kaayo. Pila na yung edad? Ako na, kailangan nakatuligaron eh. 50 anyos na. 50 anyos sa dugay na. Dugay na. Di man ko Bisaya, makasabot lang gamay. Ginagmay lang. Ginagpay. Okay, kaya nga mga kapatid na pasalamat tayo na kahit minsan hindi nagkakaintindihan sa salitang pagkaunawa, subalit isang lupa ang ating tinatapakan sapagkat ang daigdig ay drama.
Kaya minsan nandyan yung mga pagtatalo-talo, pero nakapagbibigay po yan ng unawa. Kasi kung sa panahon ngayon ay puro na tayo matuwid, sa palagay ko ay wala na sigurong nag-aral kasi matuwid na lahat. Yun ang kagustuhan ng mga. Oo. Kaya nga, binigyan tayo ng ganitong pagkakataon para yung mga hindi pa nakaintindi o hindi pa nakaunawa ay binigyan tayo ng pagkakataon na utusan bawat isa sa atin sa mga lugar na kung saan hindi pa naaabot ang istasyong ito. Diba? Pasalamat tayo kasi may cellphone na. Kaya nga ang ating inang bayan o inang lupa, kahit na anong klaseng tao, masama ka man o mabuti, ay pinatapak pa rin tayo ng Panginoon. Kaya lahat na ating mga narinig mula kanina ay isa po yan sa mga practical, kumbaga sa mga panahon na yan, o 1960 or 1970. Sa panahon natin ngayon, iba na yung kung tawagin yung ating mga gamit, maging utak, iba na. High-tech na. Kaya doon sila ngayon nalito. Doon sila nalilito. Subalit, ang Panginoon ay hindi man siya ganon kapromo sa ating pag-iisip. Kaya nga noon ako ay napapadpad dito, wala pa akong naririnig noon na kayamanan. So ngayon ay meron na, di ba, sister no? Prinsesa no? Yes, meron na. Kundi minsan sa akin nyo lang narinig. Yung kayamanan kaya ako, tuwan-tuwa yung puso ko eh. Kasi hindi naman ibig sabihin nagkagayahan tayo. Hami lang ibagbaga idita, syempre. Kulang pa sa panahon. Oo. Yan. Kaya hindi pa namin sinasabi. Oo. Kaya, Pero siya kasi, tinan mo siya mismo ang makapagpapatunay na talagang may ipinangako. oo. Ikimun una pa isunan. Oo, narinig ko na sa iyo yun eh. Hindi nga lang panahon. Oo. Maging kaya ko rin ko noon, di ba? Mm. Kaya wala tayong alinlangan sa kaganapang ito na dito na natin masisilayan itong programa ng ating Inay Conchita, Mm. itong motherland, di ba? Mm. Divine Government of God, talagang yan ang tutunguhan. Divine wealth, di ba? Opo. Walang hanggang kayamanan. Subalit, ang kayamanan na yan ay hindi tulad ng ating kayamanan ngayon. Kailangan na maging santo at santa ang mga tao. Sapagkat meron pa naman tayong gobyerno. Kaya nga kung ito yung magiging motherland, divine government of God, ay mga santo at santa ang mga tao dyan. Kasi ang bibigyan ng Diyos ng mana ay hindi man lang basta-basta na inaabot lang ng tao yan. O di kaya, ay pumunta naman ako dyan noon, pumunta ng lakta, malimas sa Palindayay. Yeah. Kundi dadaan din sila sa butas ng karayom. Kahit anong bagay, kahit yung mga relic goods lang, yung mga tawag dito, yung mga tulong, ayuda. Diba, dumadaan pa tayo sa mga ID. Kung ikaw ba ay taga-mother o taga-nagasikan ka man o taga-saan ka man, ano pa kaya itong ganitong pagkakataon na paghahanda ng ating mga tumayo ng mga leader. Sa tao, parang matagal. Pero sa Diyos, sandali lang, segundo. Kaya iyan ang napakasarap na sa ganitong pagkakataon, tayo nagbahagi ng mga plano ng Diyos, programa ng Diyos dito sa daigdig para makamtan yung malaking plano ng Diyos sa daigdig. Kasi pagdating sa salitang kayamanan, nako, maraming umuusbong ang tainga dyan.
direct to the point kayamanan eh. Hindi tulad po natin ngayon na dumaan sa matinding hirap. Tulad po dito, dumaan po tayo sa kaguluhan, hirap, pagsususik. Pagkatapos sa Kanya ito ibigay. Buti yung mga tatanggap na lang ay parang tatanggap na lang, parang ayuda. Hindi nila napansin yung mga ganitong pagkakataon. Kaya ang pagtanggap ng malaking biyaya o kayamanan ay sa palagay ko ay hindi lang ganun lang ang kanilang pag-iisip. Sapagkat maging sa mga awitin, mga kantahan ay malaman sa puso at isipan. Lalo na po itong programa ng ating inay na Motherland o Lupang Pangako. Sapagkat ang Lupang Pangako, ang pinangakuhan ng Diyos dyan ay tayo na mga sumusunod doon sa Kanyang kagustuhan. So lahat ng grupo, walang hindi sumusunod sa kanilang guro. Meron din silang mga pamantayan, meron din po silang mga sinusunod na mga batas. Sa lahat ng grupo, maliit man o malaki. Meron din silang inaasahan, hindi lang tayo. Tama po ba? Meron din silang malaking inaasahan tulad ng ating pangangaral sa ganitong pagkakataon. Sila man ay nangaral, naghawak ng malalalim na salita sa Bible, prophecy, history. Hindi din sila bumitaw. Siguro hindi pa ako sinisilang, nandiyan na yung mga malalaking grupo. Hindi man siguro sila makapagtayo ng magagarang bahay panalanginan kung hindi yan maayos ang pamumuno. Kaya walang hindi grupo na walang pangako. Subalit sa mga pagkakataon, sa panahon yan na inabutan po natin, lalo na po yung mga may edad sa amin, sa atin, ay diyan tayo nahubog, diyan po tayo naasa sa mga ipinakita ng ating mga dakilang mga guro natin, yung mga mentor natin. Dinala tayo sa kapangyarihan, dinala tayo sa mga hiwaga. Hindi tulad ngayon na parang hindi na uso yung hiwaga. Puro higaan na lang. Para bang yung hiwaga ngayon ay parang laro-laro na lang. Minsan nasubukan ko rin ang hiwaga na tinatawag. Sumakay ako sa airplane, walang ticket. Dinala pa ako ng 2 pulis doon sa malapit na sa airplane, walang ticket. Parang hiwaga din sa akin yun eh. So lahat tayo ay nagkakaroon ng mga ganong impact sa buhay. Lalo na kung maramdaman ng Diyos yung tunay mong pananampalataya. Ganyan ang mga hiwaga sa ating buhay. Maski yung mga espiritista, mga hiwaga din yan. Kaya nga, walang grupo na tumayo sa Pilipinas mula noon na-ideklara ito na naging Kristyanismong paniniwala in the year 1523. Ito yung kanyang titulo na Kristyanismong bansa. Itong ating bansang Pilipinas, Kristiyanong paniniwala. Kasi kung hindi naganap yon, sa palagay ko ay alipin pa rin tayo ng mga Kastila. Kaya pasalamat tayo sa mga panahon na dumating
dito sa ating bansang Pilipinas. Para sa ganon, ay dito na mailantad ng ating Ama Adan ang tunay na kabuluhan ng ating bansang Pilipinas. Sapagkat ang kayamanan, itong divine wealth na ating inaasahan ay hindi po ito laro. Sapagkat ang Pilipinas ay tatawaging pinakamayamang bansa sa buong daigdig, capital of the world. Subalit sa ngayon ay hindi pa. Hindi pa, sabi kanina ng isang kapatid natin. Kasi mayroon tayong mga kinakailangan na tapusin. Para sa mga buaya. Oo, yun. Hindi lang mga buhaya, marami pang mga butiki. Marami pang butik. Ang butik Oo. naging buaya na rin eh. Di ba yung buti ng buhaya? May mga alibot pa. Alibot pa. May banyas pa. Maraming klase buhaya Oo. pala. Maging ang mga ibang grupo ngayon ay buhaya na rin. Kasi Diba? alibot lang yung buhaya lang. Kaya nga, isa ito sa mga naibigay sa Pilipinas. Hindi man yan natin masamain. Kasi gawain nila yan eh. Kaway kayo. Kung gawain nila ang isang bagay na hindi karapat-dapat sa tingin natin, para sa kanila yon. At yung para sa atin, yun naman ang ating ibabahagi. Di ba? Para doon tayo sa lulo magkita. Maging ang presidente natin, presidente na ng Pilipinas, siya marami pa nga nagpatikos. Di ba? Hindi na nakontento ang marami tao. Doon sa kasakiman. Unang-una dito ay yung kasakiman. Yan ang umiiral ngayon sa bawat programa. Kasakiman. Lalo na kung nakatikim ka na ng kaunting upuan. Kaya yan na ang isa sa mga magbigay hudiya doon sa isang plano kung ano man yung binigay ng Diyos. Kahit anong history, kahit anong programa sa daigdig, hindi lang ang bansa nating Pilipinas ang may malaking istorya. Subalit, ito yung pinaka ang Pilipinas. Maging ang Israel ay nagkaroon ng malaking kaguluhan. Maging doon sa Eden, malaking kaguluhan. Di ba? Mula sa Eden, na doon na nabuo ang ating Ama Adan, ay nagkaroon din ng malaking kaganapan. Lumipat ang plano ng Diyos sa Israel, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Paglipat dito sa bansang Pilipinas, malaking kaguluhan pa rin ang ating haharapin. Diba? Kaya ano ang dapat natin gawin? Kailangan po natin ng kapayapaan. Kapayapaan ang iiral sa atin na mga isa sa mga nangangaral sa totoong plano. Kasi pag walang kapayapaan, maski sa loob lang ng tahanan mo, kung walang kapayapaan, hindi mo masabi na ikaw ay totoo. Yan ang isa sa mga binigay ng Diyos ni Ama Adan, ang kapayapaan. Pag walang kapayapaan, maski gaano karaming kayamanan, pagkain, kahit gaano karami ang ating kasikatan, kung walang kapayapaan, ay hindi ka pa rin mananaig doon sa plano ng Diyos. Sabi ka rin ng ating kapatid. Kaya number 1 ang ganitong pagkakataon, kapayapaan. Kasi kung puro bangayan, na parang tayo na yung totoo at sila yung mali, aabot kaya tayo sa finish line? Diba? Wala na sa atin yung friendly.
friendly precision. Diba? Wala. Puro digmaan. Kasi magaling tayo. Magaling sila. Dambil sila. Gano'n. Hindi sila totoo. Kami ang totoo. Naku, na disgrasya na. Saan pa yung kapayapaan mo? Makakababa. Ah, Walang magpakababa. wala na. Puro mataas na. Puro mataas na. Kaya sa ganitong pagkakataon, sa ganitong mga sitwasyon, simula noon hanggang ngayon,